Kaya since questionable yan, hindi mo masasabing pinatutupad mo ang isang valid warrant of arrest. Kini-question nga eh. So dapat wag mo ipatupad. Kaya wag mo sabihin na fugitive yan. Eh questionable nga yung warrant mo. Kung sinabi ng Korte Supreme na yung ICC warrant ay naayon sa batas natin at dapat igalang ni Bato, o that's the time. Kung hindi igalang ni Bato at say hindi pa rin sumuko o magpa-aresto, that's the time you call him a fugitive from justice. But not at this time. Sapagkat ang buhay niya, ang kalayaan niya, nakataya. At kalokohan niya sinasabi ng Secretary of Justice na tinatanong siya, dadali niya na bakit sa aeroplano niya, punta sa kasi hindi niya masasabi. Bulahin mo, lenang mo. Nakahanda na yung aeroplano niyo kung ano yung ginawa niyo kay Presidente Duterte, yun din ang gagawin niyo kay Bato. Ang problema sa inyo, pinagtatakpan niyo ng pinagtatakpan ang obvious na obvious. Kitang-kita ang mga kasinungalingan nyo. Ang dapat yung gawin, igalang nyo ang Korte Suprema. Hindi porket walang TRO, pwede nyo lang gawin. Ano po masasabi ninyo sa pahayag ng minority senators na hindi daw kinamusta sila ng majority? Yung mga minoriyang ito, hindi nyo naiintindihan yung hinaing ni Senadora Cayetano. It's not that you did not make kumusta. Unahin natin, ha? Yes. Ang reklamo niyan at ang reklamo ng taong bayan sa inyo, bakit kayo nawala? Bakit kayo umalis? Alam nyo na nga na may problema ang Senado. Nagkaroon na nga ng prakaso nung morning. Alam nyo na merong banta ang NBI, nakapaikot na nga, armado na nga. Alam nyo kahit na walang nagsabi sa inyo na may gulo, talagang ang tawag doon, sentido común will tell you na magkakaroon ng gulo. At kahit na nga hindi nangyari yung gulo, kung walang gulo, it behooves you, being members of the Senate, to take care of your constituents hanggat hindi nyo nasisiguro na walang mangyayari. Kung yung mayoriya umistambay doon hanggang midnight, bakit hindi nyo magawa? Yun ang iyang pinupuntong yan. Ngayon, sabi nyo, hindi naman totoo na hindi namin kinumusta. Saan nyo kinumusta? Kinumusta nyo sa group chat. Yang group chat, walang magbabasa niyan habang nagkakagulo. Siguro, kung tumawag kayo, nag-ring ang telepono, makitang kayo yan, tatanggapin nila. Yun ang punto doon. Problema sa inyo. Alam nyo kasi, mahirap po kasing ipagtanggol yung hindi pwedeng ipagtanggol. Kaya kung ano-ano na lang ang, kumbaga sa mga gunggong, yung mga pangangatwiran. Napakasimple lang. Umalis kayo sa panahon na may panganib ang inyong institusyon. Yun ang pinakapunto ron. Dapat nanatili kayo doon hanggat ang banta ay wala na. Talagang merong banta. Kahit na nung pangangatwiran gawin nyo, the fact remains is you left the Senate building at a time when the very institution is at peril and when the very lives of your constituents, your co-senators, your staff were in danger. Yun ang pinakapunto ron. Dapat nanatili kayo doon. Naghahain na din sila ng aplikasyon para sa Interpol Red Notice laban sa senador. Yun nga, kaugnay nga nung arestuan niya mula sa ICC. Ano pong masasabi niyo na mismo ang DOJ na nagsabi, Attorney Sal, na may intention talaga silang arestuhin si Senator Bato? Una, ang legal issue ay valid ba o hindi. Yan nga ang inihain
ng petisyon ng mga abogado ni Bato. Ang mali lang talaga nila na hanggang ngayon hindi nila binawas to, nag-file sila ng maling petisyon. Kaya tumagal ng tumagal. Kung sila'y sumunod sa ating payo na habeas corpus ang pinail nila, sana tapos na yan. Nagkaroon na ng resolution kung legal ba o hindi legal ang ginagawa nilang restraint of his liberty. Kasi nung nandun siya sa loob ng Senado, merong banta sa kanyang paggalaw. Hindi siya makalabas doon. Siyempre, pagpasok niya, yun lang ang pagpasok, pinigilan na siya. Hindi meron ng restraint ang kanyang movement. Ay, pag nung nandun na siya, di may restraint pa rin sa kanyang paglabas kasi aarestuin siya. Kaya tama-tama sana yung habeas corpus. Sa loob ng 24 oras, gagalaw ang Korte Suprema. Sinisisi niyo ang Korte Suprema na hindi nagpalabas ng TRO, na hindi nire-resolve kagad ng petisyon. Sinisisi niyo ay may prosedimento sila. Pag certiorari ang pinail mo, o kaya rito Bamparo, ano pang motion nyo, at hindi ang habeas corpus, sinusunod nila yung procedure nila. Ganito, pag nag-file ka, kailangan sagutin ng yung dinidemanda mo, kailangan sumagot din, and so forth and so on. Yun ang kagandahan ng habeas corpus. Nagkamali na nga itong abogadong ito nung pinail niya yung certiorari sa panahon ni Duterte ng pag-aresto. Inulit na naman. Kahit na may payo na nga mali ang petisyon nyo, ayusin nyo na yan, mag-file na kayo. Hindi pa sila nag-file. Alam po ninyo, yung sinasabi ng DOJ na pwede na nilang arestuin, dapat dahil merong nakabinbin na question, 1 taon at 4 na buwan na nakabinbin sa Korte Suprema, na merong legal issue that it has to resolve. Dapat magbigay sila ng deference na tinatawag respeto. Yung executive o equal branch ng judiciary, dapat hintayin mo muna. Kasi sasabihin mo, merong warrant of arrest ang ICC. Kini-question nga na walang jurisdiction. Kini-question nga na hindi valid yung warrant. Kini-question nga na kailangan padaanin sapagkat hindi talaga po pwede na mag-aaresto ka basta-basta at hindi rin po pwede na susuko ka basta-basta. Kailangan dumaan ka sa due process clause of the Constitution na nagsasabi na hindi ka maaaring manghuli, mang-aresto o sumuko ng isang mamamayan sa isang foreign tribunal o sa isang bansa na gusto kang kunin dahil may kinamit na krimen, kung hindi ka dumaraan muna sa due process, yung pagkakataon na ipagtanggol mo ang iyong sarili sa isang hukuman. Yun nga ang pinaka-basic dun Kaya since questionable yan, hindi mo masasabing pinatutupad mo ang isang valid warrant of arrest. Kini-question nga So dapat wag mo ipatupad. Kaya wag mo sabihin na fugitive yan. Questionable nga yung warrant mo. Kung sinabi ng Korte Suprema na yung ICC warrant ay naayon sa batas natin at dapat igalang ni Bato, that's the time. Kung hindi igalang ni Bato at say hindi pa rin sumuko o magparesto, that's the time you call him a fugitive from justice. But not at this time. Sapagkat ang buhay niya, ang kalayaan niya, nakataya. At kalokohan niya sinasabi ng Secretary of Justice na tinatanong siya, dadali niya na ba sa aeroplano niya, punta sa kasi hindi niya masasabi. Bulahin mo, lenang mo. Nakahanda na yung aeroplano niyo kung ano yung ginawa niyo kay Presidente Duterte, yun din ang gagawin niyo kay Bato. Ang problema sa inyo, pinagtatakpan niyo ng pinagtatakpan ang obvious na obvious. Kitang-kita ang mga kasinungalingan nyo. Ang dapat yung gawin, igalang nyo ang Korte Suprema. Hindi porket walang TRO, pwede nyo lang gawin. Ang ibig lang sabihin na wala mo ng TRO, ay hindi nila nakikita
ang malapit na panganib. May panganib pero hindi masyadong malapit. Pero the fact is, mayroong nakabinti na issue na kine-question ang warrant of arrest. Kaya dapat igalang nyo yan. Yan ang punto de vista na hindi nyo ginagawa.